sakto na ibinibigay mo, yun ang kinalugdan ng mahal na Panginoon. Yun ang tagapagmana ng langit na inihanda ng Diyos, mga minamahal. At sa pagbibigay, mga minamahal, saan daw natin dalhin, mga minamahal? Dito sa bahay-sambahan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi nga na dito ng Malakias, mga minamahal, Malakias 3, mga minamahal, 8, ang sabi ng banal na kasulatan, saan daw nakapagnakaw ang tao, mga minamahal? Sa ikasamput bahagit mga handog. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Nagbibigay ka ng ikasampung bahagi, walang handog. Ang tawag sa atin, magnanakaw, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, sa banal na kasulatan, nagbigay ka ng handog, walang ikasampung bahagi, ganun pa rin, mga minamahal. Kailangan magkasama sila, ikasampung bahagi at mga handog. Dahil pag ibinigay mo yan, mga minamahal, pagpapalain ka ng Diyos. Pag isa lang ang ibinigay mo, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, sumpa ng mga sumpa. Kaya mga minamahal, hindi lang minsan ka susumpain, kundi paalalahanan ka, susumpain ka ng ating mahal na Panginoon, sumpa ng masumpa, mga minamahal. Kaya yung gusto ng pagpapala sa mga matatapat na Kristiyano, nagpapatutuong walang-wala sila. Ngunit nang sila'y sinubukan at sinunod nila ang utos ng mahal na Panginoon, utos turo ng ating mahal na pastor, sila'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Dating naglalakad, nagkaroon ng sasakyan, mga minamahal. Dati nangarap lang sumakay ng aircon, mga minamahal na sasakyan. Ngayon, mga minamahal, hindi na sabing pangarap, kundi nangyari sa kanila dahil sa kanilang katapatan, mga minamahal. Palakpakan natin mahal na Panginoon. At saan daw natin dalhin? Ang mga minamahal, ikasampung bahagi. Sabi ng Diyos, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi at ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa malangit, mga minamahal. Dungawan sa mga langit, mga minamahal. Isipin mo ang mga dungawan sa langit, at ihulog ng mahal na Panginoon ang isang pagpapala, wala ng sapat na silid kalalagyan, kompleto na, mga minamahal, pagpapalang pisikal, pinansyal, at pagpapalang espiritual. Hindi man ka pinagpala sa pinansyal, ngunit buo kayong pamilya, naglilingkod sa mahal na Panginoon, yun ang dakilang pagpapala. Bakit? Sama-sama kayong aakyat sa langit, mga minamahal. Sasama-sama kayong dadalhin ng mahal na Panginoon. Dahil bakit? Pinagpala ka, dahil tapat ka sa ating mahal na Panginoon. Paano daw magbigay? Pag mayroon kang income sa isang araw, 10,000, sa isang buwan, 10,000, mga minamahal, ang ikasampung bahagi dyan, mga minamahal, ay 1,000. Ay yung 1,000 na yan, ibinabalik pala natin sa mahal na Panginoon. Wala pa tayong naibigay. Kaya sabi ng turo ng ating man of God, ang ating mahal na pastor, tapatan natin ng handog, mga minamahal. Kung ano yung binibigay natin kasampu, tapatan natin. Kaya ang insaktong binibigay natin 20%, mga minamahal. Sa 10,000, 2,000, insakto yun. Tama na yun, mga minamahal, pagpapalain ka ng Diyos. Ngunit mayroon pang mga Kristiyano, galak na galak sila, gusto nila, mga minamahal, na mapalugdan pa nila ang Diyos. Ginagawa nilang 30%, 40%, mga minamahal, dimpindi sa kasayahan ng kanilang puso. Nung binibigay nila, ng ganon, damor silang pinagpala ng Diyos. Mga minamahal, damor sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Naunawaan ba natin, mga minamahal? Masaya ba tayong magbibigay ngayon? Patapos ng mga minamahal ang 2025, mga minamahal, parating na yung ating bagong taon, mga minamahal. Kailangan masaya tayong sasalubong, mga minamahal. Ibigay natin na may kasayahan, may kagalakan sa ating puso, ang pagbibigay na ikasamput bahagit mga handog, mga minamahal. Sana'y naunawaan natin. Walang exempted dito. Bata, matanda, manggagawa, preacher, ordinaryong Kristiyano, kailangan magbigay sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ihanda natin, mga minamahal, yung ating pagbibigay at ipanalangin na ating beloved preacher Ricardo Arong, mga minamahal. Mapagpalang Ama Diyos na purihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa. So naparindalan Pastor Minjeres Sada Almeda, beloved children, patuloy pagpalain pinakamahal Panginoon Jesus. Aming kapatid, sumusuporta sa iyong banal na basan.
Hallelujah, pagpalain mo kami trabaho, negosyo, taniman, hayupan, mga lagang hayop, hallelujah, pagpalain mo sila. At ang lahat kanilang tinatangkilik, pagpalain mo sila. At ang aming kapatid gusto magbigay sa kawalan, pagpalain mo rin, bigyan mo rin ng pagkitaan upang sa sunod may gawain, magkaroon sila ng pagkaloob sa iyong banalabasan. Pagpalain mo kami mula physical, financial, higit sa spiritual na mga pagpapala. At hinihiling po namin, buksan mo durungawan sa langit at ibuhos mo ang iyong mga pagpapala na halos wala na silid na sapat kalagyan. Ito po ay siksik, liglig at umapaw sa samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Lord, you are the blesser of blessings. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Lord, you are the blesser of blessings. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Lord, you multiply sufficient bread. What a miracle to put you us faith. We want to be blessed like a little lamb when it came to you and gave all he had. Lord, you are the blesser of blessings. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Ages and time, so many will say, you are faithful, Lord, to your people every day. You set you free now, you will open the door. If we seek, we'll find, we're riches and more. Lord, you are the blesser of blessings. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Ikaw ang Diyos sa aming pagpapala. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat. Ikaw ang Diyos na di nagkukulang. Biyaya mo'y walang hangganan. Ikaw ang Diyos sa hirap pagpapala. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat. Ikaw ang Diyos na di nagkukulang. Biyaya mo'y walang hangganan. Biyaya mo'y walang hangganan. Biyaya Amen. God bless you po sa ating mga beloved singers, sa ating beloved instrumentalists. Everybody shout, praise the Lord.
Palakpakan natin mahal na Panginoon, mga minamahal. At sa mga oras na ito, nandito na tayo sa pinakamalagang bahagi nating banal na gawain, yung pagkikinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal, inanyayahan ko kayong tumayo para pagbigay galang salita ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At ating ibigay ang pagkakataon, mga minamahal, pagdadala ng salita ng Diyos, ang ating beloved preacher, Jojo Abad. Praise God. God bless po ating beloved preacher, Brother Roger. Minamahal tayo pong lahat ay manalangin at ibang itaas ang ating mga kamay. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, mahal na Panginoong Hesus. Kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming taos-pusong pagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Bagamat hindi po kami karapat-dapat, lalo tigit sa lahat sa kaligtasan at buhay na walang hanggang. Kami isang basahan lamang na marumit marungis, ngunit salamat sa iyong pag-ibig at kahabagan. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain. Ang aming pagkinig ng iyong mga banal na salita na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, Lord, we pray. Anoint the words, O God. Put thy words in my mouth in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong pag-aalinlangan, hadlang sa aming pagkinig, anumang balakid na gawa ng kaaway. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, minamahal. Ipaabot natin ang ating papuri sa magitan ng ating pagpalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Luwalhati ng dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo. At first and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our loving God, beloved Jesus Christ, our Savior. And we give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, early beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildy E. Almeida, the interim prophet of our loving God, and also to our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, mga apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, na patuloy pong sumusubaybay at tumaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong si Kristo dito po sa dako ng Zamboanga. Ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon ay sumagana po sa bawat isa sa atin. At ganoon din naman magandang hapon po, pleasant afternoon po sa lahat ng aking beloved co-workers at beloved co-preachers at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasa ng ating dikiling Diyos, sa ating minamahal na mga musicians, sa ating mga mag-awit, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw nating mga kapatiran na narito sa dakong ito, mga minamahal, ay magandang hapon po. Minamahal sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating dikiling Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat, sa kanyang proteksyon mula po sa inyong mga sariling tahanan. Kayo po ay payapa at ligtas na nakarating sa lugar na ito upang sama-sama tayong sumamba at magbigay papuri sa ating mahal na Panginoon. Merry Christmas po. At advance prosperous New Year. Amen. Ilang araw na lang, bagong taon na. Amen. At nasa huling panambahan po tayo, mga minamahal sa taong ito, last Sunday of the year. Kaya napaka-remarkable po, mga minamahal, para sa ating mga Kristiyano, na bago tayo pumasok sa bagong taon ay handa ang ating mga puso sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At punong-puno po tayo ng pagpapasalamat sapagkat itong taon ng 2024, napakaraming pagsubok. Ano po? Amen. Maraming pagsubok. Maraming mga problema. Ang iba sa atin halos sumuko na. Halos suminto na. Mga minamahal, halos bumitaw na. Amen. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na hanggang ngayon nandito pa rin tayo. Ilan po sa atin dito na hindi natin in-expect na aabot tayo sa taong ito, year 2025?
Kahit po ang inyong abang lingkod. Hindi ko na po in-expect mga minamahal dahil alam naman po natin na hindi biro ang pagpasok ng langit. Hindi ko na rin po in-expect na aabot pa ako sa taong ito. Kaya I'm so much thankful sa kalakasan na galing sa Panginoon. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, it is survival. Kailangan matibay. Kailangan matatag. Kailangan ng Kristiyano determinado sa kanyang pinaglalaban. Amen? We are willing to risk anything for the Lord. Handa nating isukong lahat para sa ating mahal na Panginoon. Yan pong assurance ng langit. Yan pong assurance ng kaligtasan. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Bagamat maraming pagsubok, maraming hadlang, maraming kahirapan sa taong 2025. Salamat sa Panginoon na tayo po'y pinanghawakan. Tayo na po'y papasok sa bagong taon. Amen? Hindi po natin alam kung gaano kabibigat ang pagsubok na darating. Amen? Hindi natin alam kung gaano kahirap ang paglilingkod natin sa taong ito na papasok. Kaya, kailangan po nating mag-pray. Kailangan po nating manalangin na, Lord, dagdagan mo yung aming kalakasan. Panghawakan mo kami kung paanong pinanghawakan mo kami sa taong 2025. Lord, we pray na sana sa taong papasok ay higpitan mo pa. Amen. Higpitan mo pa yung hawak mo sa amin. Sapagat, mga minamahal, kung tayo lang ang hawak sa Diyos, mangawit tayo. Mapapagod tayo sa ating pagkapit sa Panginoon. Pero kapag ang Diyos ang humawak sa atin at tayo mananatiling hawak sa Panginoon, walang sino mang makapaghihiwalay sa iyo, sa paglilingkod mo, sa pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, no one can separate us. Wala pong makapaghihiwalay. Pagsubok, kahirapan, kawalan, kahit po ang kamatayan, ang kahubuan, mga minamahal, anumang grabing persecution sa buhay, hindi po yan makapagpapahiwalay sa ating pag-ibig sa Panginoon. As long na mahal mo ang kaligtasan mo, as long na inibig mo ang iyong kaluluwa. At sa oras na ito, mga minamahal, ihanda po natin ang ating mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili at pag-aralan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, the theology of Christmas. Let's talk about the topic, the theology of Christmas. Hindi pa po tayo lumalampas ng taon, kaya pwede pa tayong mag-topic regarding or about Christmas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Actually, dapat sana ito i-preach ko last Sunday, kasi Thanksgiving natin. Kaya lang, mga minamahal, mayroong mga instances, may mga kailangan naming puntahan na asikasuhin. Kaya iba po ang nag-preach ng Sunday. Kaya binigyan po ko ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon. Maipaliwanag po, mga minamahal, yung theology of Christmas. Word theology, it's study about religious belief. It's about God's doctrine. Ito po ay nagre-refer, mga minamahal, regarding po, mga minamahal ko sa turo at aral, kung ano po, mga minamahal, ang nakasulat sa Biblia. So mayroon pong malalim na kahulugan ng Christmas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes, ang sabi rito, the theology of Christmas, it's not about family gathering. It's not about present. It is not about love life, mga minamahal. Yung tinatawag na theology of Christmas, it tells about Jesus Christ Himself. Sometimes, iniisip natin, kapag Pasko na, ang nakatuon sa isip natin, sa puso natin, mga minamahal, yung ating mga regalo para sa ating mga inaanak, mga regalo natin sa ating mga mahal sa buhay, mga regalo natin sa ating mga kaibigan. Nakafocus tayo doon, mga minamahal. Ang akala natin, kapag may Christmas light, kapag mayroong Christmas tree, kapag mayroong Christmas carol, kapag mayroon, mga minamahal ko, mga Christmas song, akala natin, ito na ang espiritu ng Christmas. Amen. Pero deep in our heart, deep in our own understanding, hindi natin nauunawaan what is the true meaning of Christmas. What is the true essence of Christmas. Amen. Sometimes sinasabi natin, Merry Christmas, brad. Merry Christmas, sis. Sa ating mga kaibigan, Merry Christmas. Pero deep in our heart, we don't know what is the deepest essence of Christmas. What is the deepest meaning of Christmas.
Kaya sometimes, kailangan po nating pag-aralan, mga minamahal, talakayin ang talatang ito, mga minamahal. Ito po iuugnay natin sa ating banal na hapunan ngayon. Sapagkat na timing po, mga minamahal, last Sunday of the month ay ating pong Holy Supper. Tayo po'y kakain ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Iinom tayo ng ubos na simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, do this for the remembrance of me. Gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Ang sabi rito, mga minamahal, originally, yung month ng December is the month dedicated by pagans religion to their gods and goddesses. Yung month ng December, mga minamahal, kaya hindi po ito coincidence. Amen. Ito po ay talagang gawa ng ating mahal na Panginoon. Originally, yung month ng December, it is dedicated by pagans religion, by pagans belief, mga minamahal, for their gods and goddesses. Yung Catholic Roman institution, there are 5,000 gods and goddesses na kanilang kinanonize. Say amen. 5,000 gods and goddesses na kanila pong kinanonize. At isa po na kanilang kinanonize, ang isang Filipino priest ng kanyang pangalan ay Lorenzo Ruiz. The first Filipino canonized by Catholic institution to be saints, mga minamahal. Kaya alam po ninyo, mga minamahal, ito po'y karagdagan sa ating pangunawa, karagdagan sa ating kalaman. They are dedicated yung month ng December sa kanilang mga gods and goddesses. Maraming mga gods and goddesses ang Roman Catholic institution. Iba ang Diyos ng magsasaka, iba ang Diyos ng mangingisda, iba ang Diyos ng magbubukid, iba ang Diyos ng dagat, iba ang Diyos ng ulap, iba ang Diyos ng araw, iba ang Diyos ng bituin. Amen? Ibang Diyos ng ubo, ibang Diyos ng sipon. Kaya kapag may ubo ka, hindi mo pwedeng tawagin yung Diyos ng sipon. Amen? Iba-iba ang Diyos nila. Everybody shout, praise the Lord. They are canonized for almost 5,000 gods and goddesses. Sila po yung nagse-celebrate, gumagawa po sila ng feast, 10 days, 15 days na fiesta, mga minamahal, to celebrate their pagans religions, their belief. Ito po yung dedicated nila sa kanilang mga gods and goddesses, especially to Nimrod. Si Nimrod po, mga minamahal, siya po'y tinawag ng Bible, the mighty hunter, the rebel against God. Siya po'y rebelde. Lahat ng kanyang hakbang, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang ginagawa ay against, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Kagaya ng pag-create niya ng Tower of Babylon. Ang leader ng pag-create, paglikha ng Tower of Babylon ay si Nimrod. Ang kanyang purpose ay abutin ang langit. Amen. Hindi po niya aim na gumawa ng Tower of Babylon dahil gusto niyang makarating ng langit. Ang gusto niya ay abutin ang langit. Pantayan ang Diyos, mga minamahal. Pero sabi pa nga, yung mga ganyang mga kata at kaisipan ay hindi po ipinapahintulot ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag po sa kanya, biblically, he's a mighty hunter. The rebel against God. Rebel before God. Ito pong si Nimrod, ito po'y anak, mga minamahal, ni Cush. Si Cush naman ay apo ni Noah, anak ni Ham, na anak ni Noah, at ang kanyang anak ay si Cush. Bali, apo na po, mga minamahal, ni Noah, at apo na po sa tuhod si Nimrod. At alam po ninyo, ayon po sa mga Bible scholar, hindi po biblically written, pero na-search po ng mga Bible scholar, na si Nimrod, he killed his own father to marry his own mother. Pinatay niya yung kanyang sariling ama para lang mapangasawa niya yung kanyang sariling nanay. Amen? What a cruel person po, mga minamahal ko, si Nimrod. Imagine, mga minamahal, papatayin mo yung sarili mong tatay para lang maasawa mo yung sarili mong nanay. Ganon siya kasama, mga minamahal. Amen. Ngayon, ang ginawa po, mga minamahal, ng mga Western Christian, mga Eastern Christian, para po, mga minamahal, to twist the attention of many people doon sa demonic pagan celebration. Ito po yung matawag natin na demonic celebration. Bakit po, mga minamahal? Ang kanilang sinasamba ay mga Diyos-Diyosan.
Sabi ng ating mahal na pastor, ang sumamba sa demonyo o ang sumamba sa rebulto ay sumamba sa demonyo. Ang sumamba sa rebulto ay sumamba kay Satanas. That's why we called it, mga minamahal, demonic pagans celebration. Ito po yung pagano. Yung ibig sabihin ng salitang pagano, ito po yung mga minamahal grupo ng isang relihiyon na ang kanilang sinasamba ay bato, kahoy, semento. They are worship, mga minamahal, sa mga graven image. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung early Christian from Western and Eastern Church to twist the attention of many people dahil nakapokus na doon yung attention ng mga tao. Paggawa ng feast, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maging ang mga early believers ay nadideceive na po, mga minamahal. Siyempre, masaya. Amen? Masaya, mga minamahal. Para matwist ang isip, maging ang mga Bible believers ay hindi po madeceive ng ganitong uri ng mga demonic pagan celebration. Ang kanila pong ginawa, mga minamahal, ang kanila pong ginawa, they wisely decided to dedicate the month of December to the born of the Messiah. It is Jesus Christ Himself instead to the pagans worship, mga minamahal. Ang ginawa nila, mga minamahal, tinapatan nila. Kumbaga counterfeit ba, mga minamahal? Counter-attack. Para hindi po madeceive ang marami, hindi po madaya ang maraming mga tao. Dahil kahit po yung mga Bible believers, natitwist na po yung isip nila, nadideceive na po sila, nakikipag-commemorate na po sila, mga minamahal, doon sa turo ng mga pagano, doon sa pag-celebrate ng mga pagans. Kaya, they wisely decided, yung mga early Christians and Western Church and Eastern Church, they are wisely decided to twist the attention of all believers and all people, all humanity, mga minamahal, in that time. Alam po ninyo ang kanilang ginawa, mga minamahal, instead na yung Catholic Roman institution, kanila pong sineselebrate yung ganitong pagan celebration, ang ginawa ng mga Bible believers sa panahon na yun, yung December, dinededicate naman nila sa kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pala, sa ating panahon ngayon, mga minamahal, sabi ng iba, sumasabay tayo sa mga selebrasyon ng mga pagano. Ito po'y hindi pala coincidence. Ito po'y sinadya ng Western Church, ng Eastern Church, na talagang i-dedicate yung month ng December para sa kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po ang ating pag-aaralan. Dahil kung walang Pasko, kung walang kapanganakan o hindi pinanganak ang ating mahal na Panginoon, wala tayong Pasko ngayon. Pero sometimes, dahil kulang tayo ng knowledge, kulang tayo ng wisdom, hindi natin alam what is the deepest meaning of Christmas. Luke chapter 2 verse 11, kaili po, pati sa Chabacano. Amen. Amen. From the book of Luke chapter 2 verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Amen. Praise the Lord. Aquí na libro de Lucas, na kapitulo 2, versikulo 11, tabla. Este día ya nace un Salvador para de ustedes na pueblo de David. Él amo el Cristo Señor. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless po sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Bible in English version, today in the town of David, a Savior has been born. He is the Messiah and He is the Lord. So makikita mo mga minamahal, in these verses, we clearly three things about Jesus. He is Savior, He is Messiah. Yung word na Messiah, it means anointed one. Amen? He is a Savior, He is a Messiah, at the same time, He is Lord. Kaya makita mo mga minamahal, tatlong bagay yung pagkakakilanlan ng ating mahal na Panginoon. Sa talatang ito, ipinapahayag niya na ang ating dakilang Diyos, hindi lamang po siya tagapagligtas, siya po ay mga minamahal linangisan, at siya po ay Panginoon, mga minamahal. At ang sabi rito, in Matthew chapter 1 verse 20 up to verse 21, following verse, mga minamahal, basahin natin ang talatang ito.
Amen. From the book of Matthew chapter 1 verse 20 to verse 21. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for what which is conceived in her is the Holy Ghost. Verse 21, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Amen. Praise the Lord. Aquí na libro ni Mateo na kapitulo 1, versikulo 20 y 21. Ansí na le taplan niya ase, cuando el ángel del Señor y aparece con él na un sueño y habla, José, anak de David, no ten miedo, recibí na casa con el de tuyo mujer si María, kay él ya queda preñada por medio del Espíritu Santo. Na 21, ay parile un anak hombre y ay llama con él Jesús, kay él ay salva con su mga gente na diila mga pekado. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. In this very incident, mga minamahal, mapapansin po natin na gustong tumakas ni Joseph. Amen. Kung hindi siya kinausap ng anghel sa magitan ng panaginip, tatakas si Joseph. Iiwanan niya si Mary, mga minamahal, sapagkat sila ay engaged na po, mga minamahal. Kumbaga sa ating panahon ngayon, na ipamigay na po nila yung kanilang mga invitation card for their wedding. Naka-schedule na yung kanilang wedding. They are both engaged, mga minamahal, na ipamigay na yung kanila pong mga minamahal invitation letter sa kanilang mga ninong at sa kanilang mga ninang, sa kanila pong mga kakilala. At alam po ninyo, meron na pong mga minamahal naka-schedule na araw, meron na pong location ng kanilang kasal, nakahanda na po ang lahat. Amen. All of a sudden, nalaman ni Joseph na si Mary ay buntis. Sabi ng Biblia, si Joseph ay isang kilalang tao. He is full of principles, mga minamahal. Siya po ay taong matino, kilala, mga minamahal sa kanilang panahon. Kaya iniisip niya, kung aasawahin niya si Mary na hindi pa nga sila kasal ay buntis na, amen, magiging tama yung kanta na here comes the bride, 3 months inside. Amen. Amen. Kaya nag-alinlangan si Joseph. Ano pa yung gagawin niya? Mapapahiya siya. Masisira yung kanyang pagkalalaki. Yung reputasyon niya, yung dignidad niya, masisira. Dahil inasawa niya si Mary na buntis na. Amen. Gusto niyang takasan. Gusto niyang umalis. Pero sabi ng Bible in verse 20, makita mo mga minamahal, start from the very beginning ng plano ng Panginoon regarding salvation, because yung kapanganakan ng mahal na Panginoon, this is one of the part of our salvation. Ito po ay bahagi ng ating kaligtasan. At dahil ito'y bahagi ng ating kaligtasan, sa simula pa lang gusto nang sirain ng kaaway ang magandang plano ng Panginoon para sa kaligtasan ng sansinukob, para sa kaligtasan ng maraming mga tao. Kaya kinukumbinsin niya si Joseph, binubulungan niya si Joseph na tumakas ka na, umalis ka na, takasan mo na si Maria para hindi ka mapahiya, hindi masira ang iyong reputasyon. Mga minamahal, kinukumbinsin na tingnan mo, hindi pa nga kayo nagkaasawa, hindi pa nga kayo kasal, buntis na si Maria. Kaya si Joseph gustong tumakas. Isipin po ninyo, kung si Joseph ay tumakas, magiging kahiyahiya ito para kay Maria. Madadamay, mga minamahal, mababahiran ng dungis yung pagkatao ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? Pero sabi ng Bible, mga minamahal, hindi po nagpapahuli ang Panginoon. Gaano man kabigat ang mga problema o mga suliranin na ating kinakaharap, meron pong inihanda palagi ang Panginoon na solusyon. Kaya ang problema hindi tinatakasan. Ang problema hindi tinatakbuhan. Amen? Ang problema hinaharap na may kasamang pagluhod,
pananalangin at pag-iyak at pagsusumamo sa mahal na Panginoon upang tayo ay patnubayan ng ating dakilang Diyos. In verse 20, natapat samantalang pinag-iisip niya ito, iniisip niya kung saan siya dadaan. Iniisip niya kung saan siya pupunta. Kung paano yung kanyang pagtakas. Pero habang iniisip niya yung kanyang balak masamang gagawin, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay lalang ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At siya'y nanganak si Maria ng isang lalaki, at ang kanyang pangalay itatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po yung purpose, ito po yung theology ng Christmas, ng ating mahal na Panginoon ay natao dito sa lupa, hindi para magbigay lang ng kasiyahan sa panahon ng Christmas. Kundi ang pinakamalalim na ibig sabihin kung bakit ang ating mahal na Panginoon ay ipinanganak, kung bakit merong Pasko, mga minamahal, sapagkat meron pong isang bata na isinilang sa katauhan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na kanyang tutubusin sa kasalanan ang kanyang bayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Just like Jesus Christ, He is the atonement of our sin. Siya po ang katubusan, mga minamahal, ng ating kasalanan. We are all totally condemned, mga minamahal. Wala tayong puwang sa langit. Sabi pa nga ng Biblia, we are living no hope and no God, mga minamahal. Ganun ang buhay natin noon. Nabubuhay tayong walang Diyos. Noong unang panahon, although na may kilala kang Diyos, pero ang Diyos ay hindi sumasayo. Kakaiba po ngayon, mga minamahal, nabubuhay tayo dahil tayo po ay merong Diyos, ang Diyos ay nasa atin, at tayo po ay nasa Diyos. We are living, mga minamahal, truly in hope. Tayo po ay nabubuhay, mga minamahal ko, sa buhay na punong-puno ng pag-asa na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po kagaya noon, mga minamahal, wandering tayo, para tayong naglalakad sa buwan. Kapag may karamdaman, hindi natin alam kung kanino tayo tatakbo. Kapag may problema tayo, para tayong nangangapa sa dilim. Hindi natin alam kung sino ang ating lalapitan. Kapag may mga sakit tayo, iniisip natin congressman, mayor, kung sino-sino mga ahensya ang ating linalapitan para lamang, mga minamahal ko, matugunan yung ating pangangailangang pinansyal. Namumroblema tayo. Kaya ang iba, dahil sa matinding problema at kahirapan, nagiging frustrated, mga minamahal, na-stress masyado. Ang iba ay nagkukumit ng suicide. Pero kakaiba, nung nakilala natin ang mahal na Panginoon, kapag may problema tayo, hindi na tayo nangangapa sa dilim. Alam natin kung sino na ang ating lalapitan. Alam natin kung sino na ang ating tatawagin. Yun ang pinaka-advantage, mga minamahal, sa atin. Hindi na tayo nangangapa sa dilim. Say amen. Say amen. Kahit may problema tayo, ang puso natin punong-puno ng pag-asa. Kahit mga hirap na tayong huminga dahil sa karamdaman, mga minamahal, pero ang puso natin, punong-puno pa rin ng pag-asa. Bakit? Ang ating mahal na Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, yung purpose of Christmas is not about gift. It is not about material things. But purpose of Christmas is that God be glorified in Christ for saving and atonement our sins. Amen? Ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, yung purpose ng Christmas is to glorify God through Jesus Christ, na siya po ay natao dito sa lupa para po tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Just imagine, kung ating beloved Jesus Christ ay hindi po natao, hindi po siya ipinanganak, mga minamahal, lahat tayo ay impyerno ang patutunguhan. Wala tayong kaligtasan, walang langit na naghihintay sa atin, mga minamahal. Ngunit nang dahil sa labis na pag-ibig at pagmamahal ng mahal na Panginoon sa atin, kahit wala tayong lugar sa langit, kahit wala tayong pagkakataong maligtas, ibinigay niya ang buhay niya, mga minamahal, upang tayo po'y mabigyan ng pagkakataon para sa kaligtasan at buhay na walang hanggang na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Jesus came not to fulfill our dreams, not to make us rich. Hindi po siya pumurito para yung mga pangarap natin ay bigyan ng katuparan. Amen? Hindi siya pumarito para
payamanin tayo sa mga material na mga bagay. Kaya minsan may mga Kristiyano na tagal-tagal ko nang naglilingkod, bakit hindi pa ako yung mayaman? Sino po yung gustong yumaman dito? Ayaw nyo? Ayaw nyo magtaas ng kamay, ha? Ako tataas lang, gusto kong yumaman. Pero kung payayamanin ako, gusto ko ang kayamanan ko gamitin sa pagpapalawak ng kaharian ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi ng pinag-aaral natin, Jesus Christ came to this world not to fulfill our dreams. He came not to this world to make us rich. May kapatiran tayo na, sabi niya, Brad, pambihira. Dahil lumipat po doon sa gawain ni Kabuloy. Nakakalungkot man pakinggan, ano po? Lumipat sa gawain ni Kabuloy. 13 years sa Jesus Miracle Crusade. Alam po ninyo anong kanyang sakit? Kulam. Yung mga centipede, mga cockroach, mga insects, lumalabas sa kanyang tenga, lumalabas sa kanyang ilong, mga minamahal, lumalabas sa kanyang bibig. Bedridden na po siya. Pero dumating ang time na nakapangaral ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa kanilang tahanan. Siya po'y tumanggap sa mahal na Panginoon. Yung kanyang karamdaman na halos ikamatay niya na, mga minamahal, ay pinagaling ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. 13 years siya naglingkod, mga minamahal. Naging hopeless siya dahil alam po ninyo, meron pong tinatawag na prosperity gospel. Nagtuturo sila para yumaman. Mga minamahal, hindi po yan ang aral ng ating mahal na Panginoon. Kung kayamanan naman ang pag-uusapan na itinuturo ng Panginoon, yan po'y kayamanang spiritual. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan nakausap namin siya, tinanong namin, bakit ka hindi na dumadalo? Sabi niya, Brad, marami akong question sa isip ko. Nagtatanong ako, bakit 13 years na ako sa GMC? Bakit hindi ako yumaman? So, ibig sabihin, kaya pala siya naglilingkod dahil gusto niyang yumaman. Amen? Pero kagaya po ng ating ipinapangaral dito, bago tayo payamanin ng Panginoon sa mga material at pinansyal na mga bagay, uunahin niya na maging mayaman tayo sa spiritual. Ang tanong, gusto mo nang yumaman, pero hindi ka pa mayaman sa spiritual, hindi po darating yun dahil karamihan po sa mga Kristiyano, sa sobrang kayamanan, sa sobrang pagpapala, mga minamahal, sila po'y nagugumon ng kayamanan at pag nanasang yumaman, sila po'y nawawala sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Bible, yung mga mananampalatayang nagmamadaling yumaman, mag-ingat kayo dahil baka mahulog kayo sa silo ng kaaway. Huwag magmadali sa pagyaman dahil ang pagpapala ay may itinakdang panahon para sa inyo. Kung sakaling hindi pa kayo pinagpapala katulad ng iba nating mga kapatiran, maghihintay kayo sa tamang panahon. Habang naghihintay kayo sa tamang panahon ng pagpapala na inilaan ng Panginoon para sa inyo, magtapat sa pananalangin, dumalo palagi, magbigay ng tamang pagbibigay, magpuri, lumakad sa kabanalan. Dahil kapag ang Panginoon ay malugod, makita niya ang ating mga pagsusumikap. Hindi mahirap sa Diyos na kanyang buksan ang tunguhan ng langit at ibuhos sa atin ang saganang pagpapala na ating inaasam. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag magmadali sa pagyaman. Hindi mahirap sa Panginoon ang payamanin tayo, pero kung kayamanan lang naman ang magiging dahilan na mawalay ako sa paglilingkod sa Panginoon, mas gugustuhin ko pa ang ganitong sitwasyon. Di ba? Aanin mong kayamanan kung mawawala ka lang naman sa Panginoon. Mas gugustuhin ko pa ang sitwasyon ko ngayon. Kaysa naman, mayaman ako, hindi na ako makapagbasa ng Biblia dahil mabisi na akong kabibilang ng pera. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatapos mabilang, ipapaypay pa. Amen? Di ba may ganun? Dahil sa sobrang pagpapala na busy, trabaho, negosyo, na busy sa paghanap buhay, pagbilang ng pera, pagpapayaman, nakalimutan niya na linggo na pala. Nakalimutan niya na gawain na pala. Nakalimutan niya ng magpuri. Nakalimutan niya ng sumamba. Sometimes, karamihan sa mga mananampalataya, nalulunod sa sobrang pagpapala, nagiging daan na sila'y nawawalay sa paglilingkod. So, kumbaga, good start. Amen. Maganda ang simula, pero ang katapusan, nakakalungkot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But rather, He came to save His people from their sin. Yan po yung main reason. Bakit ang ating mahal na Panginoon, He left His mighty throne in glory. Kanya pong hinubad ang kanyang pagka-Diyos, di ba?
Makita mo mga minamahal, grabe yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Iniwanan niya ang trono niya sa langit. Iniwanan niya ang langit. Bumaba dito sa lupa para sa iyo. Sino ka ba? Para gawin niyo ng mahal na Panginoon. Sino ba tayo? Sino ba ako? Kaya sometimes nagtatanong ako sa sarili ko, Lord, bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Bakit ako tinawag mo, mahal na Panginoon? Sino ba ako? Ano bang mayroon sa akin? Bakit ako? Hindi ba kayo nagtatanong ng ganyan? Hindi niyo ba tinatanong sa inyong sarili, Lord, bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Marami namang professional dyan. Marami namang mas karapat dapat dyan. Marami namang mga galing sa mga prominenteng pamilya. Bakit ako, mahal na Panginoon? Amen? Pero alam po ninyo, wag na lang tayo magtanong. Magpasalamat na lang tayo dahil sa dinami-dami ng mga tao, isa tayo na pinili, kinabagan ng mahal na Panginoon. The main reason why Jesus Christ, He left His mighty throne in glory, He came to this earth from heaven, mga minamahal, para mabigyan ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Yun po yung main reason ng mahal na Panginoon. Dahil kung hindi mapapatawad ang ating mga kasalanan, wala tayong lugar sa langit. Wala tayong lugar sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. He offers life to forgive our sins. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, ng ating pinag-aaralan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito, these verses in Luke chapter 2 verse 14, following verse, these verses, we consider the announcement of the angel, the proclamation of the angel. Luke chapter 2 verse 14, kindly. Praise the Lord. From the book of Luke chapter 2 verse 14. Glory to God in the highest, and earth peace, goodwill towards them. Amen. Aquí na libro de Lucas, na kapitulo 2, versikulo 14. Gloria con Dios na mas alto cielo y paz na mundo con el magahente con quien taamale. Praise the Lord. Sabi sa Tagalog, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen? Patunay na tayo po'y kinalulugdan ng Panginoon. Yung word na kinalulugdan, it means God's favor ay nasa atin, yung pabor ng Panginoon ay nasa atin. Kaya tayo po'y kinalulugdan niya. Kapag kinalulugdan ka ng Panginoon, sa gitna ng panganib, iingatan ka niya. Sa gitna ng karamdaman, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang kagalingan. Kapag kinalulugdan ka ng Panginoon, yung mga prayers mo, kahit hindi po mga minamahal, bagat imposible ang mga panalangin mo, ibibigay ng Panginoon dahil kinalulugdan ka niya. Palakpakan po natin ang ating dakilang. Darating sa iyo, yung mga pagpapala, kahit hindi mo ini-expect dahil kinalulugdan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung kailangang pagsumikapan ng isang Kristiyano, mga minamahal, na maging kalugod-lugod tayo sa mahal na Panginoon. Magsumikap na mahipo ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag mahipo natin ang puso ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi mahirap sa Panginoon na tayo po ay pagpalain. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, kaluwalhatian at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Magkakaroon tayo ng kapayapaan or pakikipagkapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong verses na ito, hindi po minimension dito, mga minamahal ko, yung emotional peace. Hindi po ang minimension dito yung peace of mind, yung peace of heart. Bagkus ang sabi rito, the peace that mentioned in these verses is not emotional peace. It is about the intimate relationship in between God to mankind, mga minamahal. Dahil napaka-importante ng tao ay makipagkapayapaan sa ating mahal na Panginoon sapagkat we are at war, mga minamahal. And the reason why we are at war, because we broke God's commandments, mga minamahal. Tayo po ay nasa gitna ng digmaan. Amen? Tayo po'y nakipag-alit, tayo po'y kaaway ng ating mahal. Whether we like it or not, because we broke God's law, we are God's enemy. We are at war. Kaaway tayo ng Diyos.
Nung unang panahon na hindi pa natin kilala ganun tayo kalayo sa ating mahal na because we broke God's law, we are at war. Wala po tayong kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap para sa atin ang paglapit sa Diyos. Napakahirap para sa atin ang pagtawag sa Panginoon. Hirap na hirap tayong tanggapin ang katugunan ng ating mga panalangin because we are at war. Wala po tayong pakikipagkapayapaan sa ating mahal because we broke God's law. Amen? Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay namumuhay sa kasalanan. At tayo po ay ipinanganak na makasalanan. Baby ka pa lang, pero sinful ka na. Baby ka pa lang, pero makasalanan ka na. Dahil pinanganak tayo na makasalanan. Everybody say amen. Yan po ay, kumbaga, na-inherit natin sa kasalanan ni Eva, sa kasalanan ni Adan, sa kasalanan ng ating mga ninuno, kahit tayo po ay baby pa, wala pa tayong kamalay-malay sa kasalanan, pero dumadaloy sa mga dugo natin ang dugong makasalanan. Amen? Kaya we are born sinful. Tayo po ay ipinanganak na makasalanan. Say amen. Say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi nito, because we are all sinner, ang sabi rito, we deserve God's wrath. Dahil tayo po'y makasalanan lahat, noong unang panahon, na hindi pa natin kilala ang ating mahal na Panginoon, we are all sinners, we deserve God's wrath. Tayo po'y karapat dapat tumanggap ng matinding parusa ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya, kapag tayo po'y mamatay, o ang tao'y mamatay, na hindi kilala ang mahal na Panginoon, mga minamahal, maraming tao ang hindi makakapasok ng langit. Kapag ang tao ay mamatay, hindi lahat papasok sa langit. Say amen. Say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, make it sure, before you die, you need to know Jesus. Napaka-importante na bago dumating ang araw ng iyong kamatayan, iyo munang makilala ang ating mahal na Panginoon para pagpikit mo dito sa lupa, tanggapin ka ng Panginoon doon sa langit. Kaya nakakatakot mamatay yung hindi ka naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is the reason why bakit tayo nagkukursada, bakit tayo nangangaral, bakit natin isinishare ang salita ng ating mahal na Panginoon sa tatay mo, sa nanay mo, sa kaibigan mo, sa mga tao na iyong kakilala. Dahil baka mamaya, baka bukas, baka sunod na araw, yan ay mamatay at hindi mo nasikan ang salita ng mahal na Panginoon. Magiging sagutin mo ang kanilang kaluluwa. Mga tao na araw-araw mong nakakasalamuha, pero hindi mo binabahagian ang salita ng ating mahal na Panginoon, sagutin mo, sisingilin sa iyong kamay ang kanilang mga dugo. Kaya, inoobliga tayo ng Biblia na huwag mag-aksaya ng panahon, huwag sayangin ng oras pag may pagkakataon tayo sa ating mga schoolmates, sa ating mga office mates, sa mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw. Tanggapin man nila o hindi ang salita ng mahal na Panginoon. Ang mahalaga, ginawa natin kung anong ating tungkulin para sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil pag yan namatay, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon mag-share. Nakausap mo yan, hindi ka nag-share, maaaring delikado pa rin ang iyong kaligtasan. Amen? Kaya huwag sayangin ang pagkakataon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Tayo nabuhay sa kasalanan, we are all sinners, and because we are all sinners, we are deserve the wrath of God. Kapag ang tao ay mamatay, hindi lahat papasok ng langit. May mapupunta ng impyerno at yung papasok sa langit, yun po yung mga taong merong pakikipagkapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. It doesn't matter how times you go to church. It doesn't matter how many times you treat someone good, mga minamahal. Hindi po pinag-uusapan dito kahit ilang beses ka pang pumasok sa church dahil ang sabi ng iba, kahit hindi ako maglingkod sa Panginoon, kahit hindi ako manampalataya sa Diyos, hindi naman ako masama, hindi naman ako pumatay, hindi naman ako makasalanan, hindi naman ako nang aapi, hindi naman ako nandadaya, mga minamahal, ligtas na ako. No, mga minamahal, as long na wala pong malalim na relasyon ang tao sa Diyos, ang tao ay walang kaligtasan. Kaya it doesn't matter how many times you go to church. It doesn't matter how many times you treat someone good with kindness. Not unless we have
peace with God, in our relationship with Him, hindi pa rin tayo makakapasok sa kanyang kaharian ng langit. Imposible po, mga minamahal. Kaya nga po ang sabi rito, kapag gumawa ka pa ng, o kahit gumawa ka pa ng maraming bagay, ng mabubuting bagay, it is not enough to go to heaven. Even you pray and you praise 10 times a day. That is not enough para makapasok tayo ng langit. Say amen? Say amen? Kaya, ang akala ng mga Pariseo, diretso sila ng langit dahil gumagawa sila ng mabuti. Yung ibang mananampalataya, mga minamahal, ang akala na diretso sila ng langit dahil gumagawa sila ng mabuti sa kanilang kapwa. Pero as long na hindi po malalim ang ating relasyon sa mahal na Panginoon, walang langit po, mga minamahal, na ating aasahan. Kaya pinagsusumikapan natin na lumalim yung ating relasyon sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. We need to work out para maging intimate yung ating relationship sa mahal na Panginoon. Hindi po ito darating agad-agad. It takes time, it takes effort. Kailangan natin magsumikap, kailangan natin magsakripisyo para maging intimate yung relationship natin sa mahal na Panginoon. Napaka-importante ng intimate relationship, yung ating intimacy sa mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, yung Kristiyanong pure heart, yung Kristiyanong malapit sa Panginoon, nalulungkot kapag hindi po siya nakakadalo. Kayo, nalulungkot ba kayo kapag hindi nakakadalo? Yung amen ninyo galing sa ilong eh. Say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag pure heart ka, iniibig mo ang kaligtasan mo, iniibig mo ang langit, nalulungkot ka kapag hindi ka nakakadalo. Amen? Nalulungkot ka kapag hindi ka nakapagbigay ng may katapatan. Nalulungkot ka kapag hindi ka nakakasunod ng may kabanalan. Amen? Nararamdaman mo na kung nasasaktan ka, higit na nasasaktan ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, it is not enough. Kahit ano pa ang gawin natin, mga minamahal, hindi po sapat para tayo maligtas. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, if our righteousness are enough, kung yung ating mga good works ay enough, sapat na po yung ating good works. Kung yung mga prayers natin ay sapat na, mga minamahal, bakit pa po ang ating mahal na Panginoon bumaba ng langit, namatay at nabuyubay sa krus ng Kalbaryo? Kung ating mga ginagawang mabuti ay sapat na, just like Cornelius. Si Cornelius, mga minamahal, kinahabagan siya ng mahal na Panginoon. Kinausap siya ng isang anghel. Sabi ng Panginoon ng isang anghel sa kanya, Cornelius, ang iyong panalangin ay nakaabot sa Diyos. At ang iyong mabubuting gawa sa iyong kapwa ay nakita ng Panginoon. Pero hindi pa sapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, papuntahin mo ang mga tao mo sa Jope at ipatawag mo si Pedro at si Pedro ang magsasaysay sa iyo ng daan ng kaligtasan. Amen? So kahit pala matuwid si Cornelius, nakita ng Panginoon ang kanyang katapatan, nakita ng Panginoon ang kanyang taus-pusong pananalangin, narinig ng Diyos ang kanyang panalangin, nakita ng Panginoon yung kanyang pagtulong, yung kanyang abuloy, yung kanyang malasakit sa mga taong nangangailangan ng tulong. Amen? Siguro si Cornelius mahilig magbigay ng donasyon, mahilig magbigay ng limos doon sa mga makalilimos, doon sa mga beggar. Amen? Nakita ng Panginoon yung kanyang pagtulong sa mahihirap. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi pa rin sapat. Amen? Tinawag si Pedro. Dumating si Pedro. Anong ginawa ni Pedro? Isinaysay ang ebanghelyo ng kaligtasan. Si Pedro o si Cornelius, tinanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan at sa po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Agad-agad naramdaman ni Cornelius ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapuspusan ng Espiritu Santo, ito po ang nagpapatunay na tayo po ay makasumpong ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggang. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, kailangan ng mga Kristiyano ay palaging napupuspos upang pagdating ng mahal na Panginoon, tiyak ang langit para sa kanila. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi po sapat yung mga sakripisyo natin ito, mga minamahal, kulang pa ito. Hindi pa po ito sapat. Itumbas sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon, itumbas sa kaligtasan na ibinigay sa atin. Kaya minsan, mga minamahal, nagrereklamo na tayo dahil grabe na pagod na tayo sa ating mga ginagawa.
ilang taon na tayong naglilingkod. Sometimes kinikwenta natin yung ating mga ginawa. No, huwag natin kwentahin yung tagal ng panahon ng ating paglilingkod. Huwag natin kwentahin yung mga sakripisyo natin. Huwag natin kwentahin yung mga nagawa natin. Huwag natin kwentahin yung mga naibigay natin. Huwag natin kwentahin yung ating pagpapagal, mga minamahal. Dahil pag sama-samahin pa yan, kulang pa rin yan itumbas sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang pa lahat ng ito. Amen? Yung mga sakripisyo natin, kulang pa ang lahat ng ito. Dahil kung sapat na ang ating sakripisyo, sapat na ang ating mga panalangin, sapat na ang ating pagpapagal, mga minamahal, hindi na po bababa ang Panginoon para sa ating kaligtasan, para sa katubusan ng ating mga kalwa. Therefore, God conclude na lahat ng ginawa natin ay hindi sapat. Ito'y kulang pa rin. Kaya, para tayo maligtas, makumpleto ang kaligtasan natin, He gave His only begotten Son. That is Jesus Himself. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kaya without the divine intervention of Jesus, lahat tayo ay kaaway ng Diyos. And then, kung lahat tayo ay kaaway ng Diyos, how can we enter in heaven if we are enemies of God? Paano tayo makapasok sa langit o tayo po'y kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon? So, ibig sabihin, mga minamahal, yung alitan ng tao at ang Diyos, mga minamahal, ang naging way para sa reconciliation ng alitan ng tao at ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. All you need to do is accept Jesus Christ as your personal Savior. Tanggapin mo si Kristo, mga minamahal, upang siya'y maging hari ng iyong buhay. Doon pa lang, mga minamahal, masusumpangan mo ang pakikipagkapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. How can we enter in heaven if we are enemies of God? Napaka-imposible na tayo po ay makapasok ng langit. Kaya sabi ng Bible, Romans chapter 5 verse 1, following verse, kaya hindi po pakibasa. Praise the Lord. From the book of Romans chapter 5, verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Aquí en el libro de Roma, na capítulo 5, versículo 1, tabla. Entonces, siendo ya que kita no hay culpa por causa del fe, tiene kita paz con Dios por medio de aton Señor Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa versikulo 1, yaman nga na inaaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. So dahil sa pagtanggap natin sa mahal na Panginoon, ang naging way for our conciliation, amen, sa ating dakilang Diyos ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya't mula nang tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon, tayo po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa ating mahal na Panginoon at kinumpleto natin yung 4 na reglamento ng kaligtasan na sumpungan po natin ang pakikipagkapayapaan sa ating mahal na Panginoon. Kaya siya po'y bumaba, He came, kasi hindi natin kayang maging matuwid in our own. Tama po yun. Bumaba ang mahal na Panginoon upang tulungan tayo sa ating daily life na maging matuwid tayo sa Kanyang banal na paningin. Dahil sa ganang atin, hindi natin kayang magbago. Sa ganang atin, hindi natin kayang maging matuwid. Kaya bumaba ang mahal na Panginoon upang tulungan tayo na maganap natin kung anong kalooban ng ating Ama na nandoon sa langit. Hindi natin kaya, mga minamahal, maging matuwid, maging banal, maging kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon sa magitan lamang ng ating sarili. Kaya sa tulong ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ipoproseso niya upang tayo po'y maging karapat-dapat sa Kanyang banal na harapan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At ang ginawa ng mahal na Panginoon, bumaba mula sa langit, nagsuklob sa laman, sa katauhan ng ating mahal na Panginoon. Inako niya lahat para tayo po, mga minamahal ko, ay mapatawad. Kailangan po ng sinless blood from the sinless person. Kailangan po ng malinis na dugo mula sa matuwid at malinis na tao.
At the time, wala pong karapat-dapat maging handog, mga minamahal, dahil lahat ay nabahira ng kasalanan. Kaya yung pinakamatalinong paraan ng Panginoon, siya mismo, mga minamahal, ang bumaba ng langit, nagsuklob sa laman upang maging handog, dahil siya lamang po ang magiging matuwid sa paningin ng marami at tataglayin po niya ang malinis dugo na karapat-dapat para sa katubusan ng ating mga kasalanan. So makita mo yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Isaiah chapter 53, verse 3 up to verse 5. Amen. From the book of Isaiah chapter 53 verse 3 to verse 5. He is despised and rejected of men, a man of sorrow, and acquainted with grief. And we hid as it were our face from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our grief, and carried our sorrow. Yet we esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5, but he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripe we are healed. Amen. Praise the Lord. Last verse na po natin ito. Maganda po yung ating mga magawit at mga manunugtog. At tayo awit sa ating mahal na pon. Isaiah chapter 53, verse 3 after verse 5. Ang sabi ng Bible, he was despised and rejected by man. Amen? Siya po ay itinakwil. Siya po ay reject ng maraming tao, mga minamahal. Amen? So, bilang Diyos, hindi po biro ang pakiramdam na kanyang naramdaman. Amen? He was despised. He was rejected by man. Amen? Pero lahat yun ay tiniis ng mahal na Panginoon upang makumpleto yung kaligtasan. Kaya makita mo, nung pinako ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, isa po sa kanyang 7 last word na kanya pong binanggit, it is finished. Tapos na, mga minamahal, it is finished. Yung first part ng kaligtasan ay kinumpleto ng ating Panginoon. Yung salitang justification ay kinumpleto ng ating mahal na Panginoon. At ang ibang part ng kaligtasan, tayo naman ang magtatrabaho. Ipinagtrabaho na ng Panginoon ang ibang bahagi ng ating kaligtasan. Para makumpleto ang ating kaligtasan, makumpleto ang kaligtasan mo, we need to work out our own salvation with fear and with trembling. Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan ng may takot at panginig. Dahil yung part ng Panginoon regarding sa ating kaligtasan ay trinabahon ng Diyos. Yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, yun ang kanyang parte para sa ating kaligtasan. Ngunit ang magkukumpleto ng iyong kaligtasan ay nasa iyong sariling pagsusumikap. Kaya kailangan natin gumawa ng gumawa. Ang sabi ng Bible, he was despised and rejected by man. He esteemed him not. Hindi po sa trinato ng maayos. Sa Diyos na bumaba ng langit, pero hindi siya trinato ng maayos. Binaliwala nila ang ating mahal na Panginoon. He bore and carried our sorrows. Kanya pong pinasan, tinanggap niya ang kahirapan na dapat sana tayo ang paparusahan. Dapat sana tayo ang maghihirap. He was wounded, sabi ng Bible, for our transgression. He was bruised and chastised for our iniquities. Inako niya lahat dahil sa kanyang labis na pag-ibig, mga minamahal, sa bawat isa. Sa mga oras nito, mga minamahal, tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Kaya ang theology ng Christmas, sa tuwing dadaan ang Pasko, isipin natin hindi ang regalo. Isipin natin hindi ang kasiyahan ng Pasko. Ang ilagay natin sa isip ay ang pagpapasalamat na mayroong isang bata na isinilang sa katauhan ng ating mahal na Panginoon, na kanyang inalay ang kanyang buhay, mga minamahal, para matubos tayo sa pagkakasala. Atin itong papurihan, ipaabot ang papuri, ang pagsamba at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ligaya kong
natin ang sign ng awiting ito. ang dakilang Kung puso tayo magpasalamat sa mahal ng Panginoon dahil sa kapanganakan at kamatayan ng ating dakilang Diyos, tayo po'y nakasumpong ng kaligtasan. walang katulad na pag-usa ang naranasan mo Yes, Lord. ng ngayon sa kasasan ng bawat tao sa mundo. Tayo po'y sabay-sabay na umawit. Di pabilang ang mga latayan, bubog ang hinagat mo. Sa bawat sugat mo, Salamat, mahal ng Panginoon. lumaluloy may Salamat, Lord. dugo. Thank you, Jesus. Di ba inalimulat ka? Salamat sa iyong pag-ibig. Ang iyong Salamat sa iyong kabagan, mahal ng Panginoong Jesus. inako mo ang nagdusa na dapat para sa ating sana. Dapat ang Jesus ay aking mapinagyan kahit layuan ako ang nagbuong sanlibutan. Nagdasasman ako na napag-usik ang hirapan. Ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matataligdan. Di mabilang ang mga latayan, bubog ang hinagap mo. Yes, Sa Lord. bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Tinabag, tinalimulat at tinuraan ang iyong mukha. Thank you, Jesus. Hallelujah. Inako mo ang nagdusa na dapat para sa aking sana. Di mabilang ang mga latayan, bubong at tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, lumaloy ang banal mong dugo. Tinibang, tinalimulat ka, tinuraan ang iyong mukha. Thank you, Jesus. Inako mo ang nagdusa na dapat para sa ating sana. Di mabilang ang mga latayan, Bugbog at tinanggap mo sa bawat sugat mo. Dumaloy ang banal mong dugo. tinibang, tinalimulat at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo At ng dusa. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagpapalo. Ano yung banal mong dugo? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong biyaya. Oh God, hallelujah. Mga latayat, dumamali ang banal mong dugo. Thank you, Jesus. Inako mo ang
Salamat, Lord. Salamat, Lord. Oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Minamahal, sa mga oras na ito, tayo pinadako sa ating banal na hapunan. Patuloy nating pagbulay-bulay ng mensahe ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kung ang ating mahal na Panginoon ay hindi namatay at nabayubuhay sa krus ng Kalbaryo, o hindi siya isinilang, wala tayong kaligtasan. Hanggang ngayon, kaaway pa rin tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon, kaaway pa rin tayo ng Diyos. We are living no hope. Nabubuhay tayo, walang pag-asa, mga minamahal. Salamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Iniwan niya ang langit sa po'y nagsuklob sa laman para tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo po'y dumulog sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon para po sa ating banal na hapunan. Sabi ng Biblia, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at sa tuwing inumin ninyo ang sarong ito, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Kahit ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng sarong ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siyasati ng bawat isa ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng saro, upang ang pagkain natin ng tinapay at pag-inom ng saro ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo po'y lumapit, dumalangin at magsisi. Tigain natin ang ating mga puso, mga minamahal. Iiyak natin ito sa ating mahal na Panginoon, na gawin tayong kaaya-aya ng Diyos. Gawin tayong karapat-dapat banal sa kanyang banal na paningin, upang sa ating pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng sarong ito, mga minamahal, ay maging pagpapala po para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin sa oras dito. Itaas natin ang ating mga kamay. Sambitin natin ang paghingi ng patawad sa ating dakilang Diyos. Mapagpala po naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Ikaw lamang aming buhay na Diyos at iyong nasisiyasat, iyong nababatid ang nilalaman ng aming mga puso. Patawad po sa anumang aming mga pagkukulang. Patawad sa aming mga pagkakasala. Patawad kung minsan ay napagbibigyan namin ng aming mga kahinaan. Patawad kung minsan ay napagtatagumpayan kami ng pita ng aming mga laman. Ngunit iyong nakikita ang aming mga pagsusumikap, mahal na Panginoon. Dalangin namin ang iyong kahabagan sa oras nito. Sa unang panalangin po ng aming kagalang-galang na pastor, sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Hawakan natin ang tinapay nito. Ang tinapay nito ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoong Jesus, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nagtiis, nagdusa para sa ating mga kasalanan. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, inako niya ang lahat ng ating mga pagkakasala. Aklat po ng Mateo, aklat po ng unang Korinto, ang kabanata ay 11, ang talata ay 23. Ang sabi ng Biblia, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipinagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay. At ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hawakan natin ang sarong ito.
Sabi ng Biblia, at gayon din naman, nang hinawakan ng Panginoon ang sarong pagkatapos ng makahapon. At ito ang kanyang sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipa ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malakas! Malakas na palakpak na ipaabot natin sa mahal na Panginoon. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Glory to Jesus! We worship the name that is Lord. We exalt the name that is Jesus. Hallelujah! Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kabagan. Ang buhay mo ibinigay Yes, Lord. upang ako ay masakit. Thank you so much. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko iyaalay. Hallelujah. Ikaw lamang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Salamat, Lord. Hallelujah. Sino ang may tutupad sa sa'yo dito sa ang buhay mo ibinigay upang ako ay masakit. Glory to Jesus. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko iaalay. Salamat. Ikaw lamang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Glory. Hallelujah. Sino ang may tutupad sa sa'yo sa ang buhay mo ibinigay upang ako ay masakit. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko iaalay. Ikaw lamang pupurihin sa walang hanggan. Yes, Lord. Glory to Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Tayo ay sama-samang manalangin na kami naman. Ipanalangin natin na patuloy na buksan ng Panginoon ang ating pangunawa. Na ang kaligtasan nating tinanggap ay pinaghirapan ng mahal na Panginoon. Nagsakripisyo ang Panginoon para sa kaligtasan na yan. At ang nais ng Panginoon ay matuto tayong magpahalaga sa kaligtasan na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tayo ba'y manalangin sa oras nito. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupurit, nagluluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Kami nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya, mahal na Panginoon, sa dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin, mahal na Panginoon. Salamat sa pagtawag mo sa amin. Salamat sa pagpili mo sa amin, mahal na Panginoon. Salamat kiniinakay mo sa buong katotohanan, Diyos. Salamat sa pag-aalay mo ng iyong buhay para sa amin. Mahal na Panginoon, sino baga kami kung iisipin lang, mahal na Panginoon, para iyong kahabagan, para bigyan mo ng pansin at panahon. Kami isang taong marumi at makasalanan, ngunit nang dahil sa iyong pag-ibig, kami yung binihisan ng may kamanalan. Binago mo ang aming buhay, mahal na Panginoon. Pinagaling mo ang aming mga karamdaman, O Diyos. Maging ang salitang pasasalamat ay hindi sapat, mahal na Panginoon, upang ipaabot sa iyo ang aming papuri at pagsamba. Dakila ka ngayon at magpakailan-kailan pa man. Patuloy naming dalangin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Palakasin mo kami sa gitna ng mga problema at mga pagsubok. Maging sa taong ito, mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami, O Diyos. Hallelujah. Na sa buong taon na nariyan ka. Salamat sa buong taon, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa buong taon, hindi mo kami iniwan, mahal na Panginoon.
Salamat sa mga pagsubok na aming nalampasan. Salamat sa kalakasan, kanatagan ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay, O Diyos. At dalangin namin, mahal na Panginoong Hesus, sa taong ito na papasok year 2026. Hindi namin alam kung anong pagsubok, bigat ng pagsubok na aming kakaharapin. Ngunit panatag ang aming puso at panatag ang aming kalooban dahil nariyan ka na tapat na nangako na kailanman ay hindi mo kami iiwan at pababayaan kung paanong pinanghawakan mo kami. Mahal na Panginoon, sa taong ito nalilipas, ganun din naman ang panghawakan mo kami sa taong papasok. Mapagtibayin at patatagin ang aming pananampalataya mula sa aming mga mangaral, sa aming mga manggagawa, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mag-awit, mga manunugtog na narito, at sa lahat ng aming mga kapatiran, mahal na Panginoong Hesus, panghawakan mo kami sa buong taon, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa pangalan ni Hesus. Bless us, Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. As a point of contact, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Sawayin natin sakit, gumaling, problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, iunat mo po mapagpala mong kamay, ipatong ito sa aming mga ulo, sa unang panalangin ng mga pastor, anumang karamdaman ay gumaling, problema ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now, demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty, be gone. Sickness be healed, infirmities cast out in Jesus' name. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang mga panghihina, panlupaypay, panlalamig at pag-alinlangan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, lahat po tayo tumayo. Mga minamalitas po natin ating dalawang kamay. Show 3 times hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times, express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus, and I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan at kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo na po ituloy-tuloy na po, mga minamahal, para po sa ating special love offering. Kay Leah ang binibigay mong pagkakataon sa pananalangin, ating beloved brother Harold Francisco sa pananalangin. Hallelujah, hallelujah. Sa makapagpalang pangalan mo, aming mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga matatapat na mga kapatiran na nagbibigay ng kanilang special love offering, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dalangin din po namin, mahal na Panginoon, na sila iyong pagpalain, mahal na Panginoon. Ibalik niyo po ng makalibong beses, mga special na mga pagpapala, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, na ito'y magamit ng mainam sa iyong banal na gawain para sa ikalalago na iyong kaharian, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan mo, aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin dakilang Diyos. God bless po sa mga kapatid po natin na patuloy pong nagbibigay at sumusuporta sa gawain ng ating mahal na Panginoon patungkol po sa mga pinansyal nating mga pangangailangan at para po sa ating karagdagang mga announcement, ating pong Miracle Hour. Huwag po natin kakalimutan. Ito po ay gabi-gabi po nating isinasagawa maliban sa gabi ng Miyerkules. That is because of conflict of schedule. Mga minamahal, may gawain po tayo sa mga araw na yan. Yung ating Miracle Hour ay alas 7 po ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi ang ating schedule. Manood po tayo, ating pong i-share sa ating mga FB, mga minamahal, para po makapag-share tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At yung ating services, mga minamahal, this coming week, meron pong changes, mga minamahal, sapagkat conflict pa ito sa ating pagsalubong ng bagong taon. Kaya minabuti po natin na gawin itong araw na lamang po ng Martes, yung ating pong gawain, yung ating midweek service instead na Miyerkules, gagawin nating Martes para hindi po maging komplikado sa ating schedule, sa ating preparasyon sa pagsalubong, minamahal ko sa bagong taon. Ang ating oras ay alas 4 pa rin po ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Araw po yan ng Martes, mga minamahal, December 30, 2025. Araw po ng Martes ang ating midweek service, alas 4 po ang ating simula hanggang alas 8 ng gabi. At para po sa lahat ng mga beloved choirs, mga minamahal, naka-civilian po, naka-casual dress lamang po, civilian cloth, para po ang susutin sa ating mga beloved choir.
at sa ating pagsalubong sa ating New Year. Amen. Meron po kaming mga minamahal puri dito. Ang aming start ng puri bago sumalubong ng bagong taon, alas 10 ng gabi hanggang madaling araw, mga minamahal ko, hanggang alas 12 ng gabi, para sila nagpuputukan, tayo naman mga minamahal ay nagpupuri. Kaya kung gusto po ninyong makipag-join, mga minamahal, sa Miyerkules po ito ng gabi, mga minamahal, 31 po ito, pagsalubong po ng gabi ng ating New Year. Kung gusto po ninyong makipag-join sa aming mga manggagawa, ay pumarito na lamang po kayo sa ating pastoral house, mga minamahal. At alas 10 ng gabi ang simulan ng ating puri, mga minamahal. At pwede rin po, kayo po ay magdala ng pagkain dahil kami pong mga worker, naghahanda po kami ng pagkain na yan, mga minamahal, para pagkatapos po ng puri, ay meron pong pagsasalo-saluhan. Kung gusto po ninyong makipag-join, mga minamahal, sa ating pong pagsalubong sa bagong taon, tayo po magdadaos ng ating mga pagpupuri, pumunta na lamang po kayo rito at pwede po kayong magdala ng karagdagan nating pagkain para ating pong pagsasalo-saluhan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat, mga minamahal, at maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Nawa ang pagsalubong po ng bagong taon ay maging kasiglahan sa ating pananampalataya, yung mga minamahal kainitan ng paglilingkod natin na hindi natin nagawa sa taong ito, mga minamahal, year 2025, ay pagsumikapan natin na sa taong ito, sapagkat hindi natin alam kung anong mangyayari sa taong papasok. Mga minamahal, marami na pong kalamidad, gera dito, gera doon, iba't ibang dilobyo at epidemyang nagaganap sa ating panahon. Kaya mga minamahal, doblehin po natin ang ating pagsusumikap. Lahat po tayo tumayo at wala naman po tayong iba pong mga announcement. Tayo na lamang po ay manalangin. At kindly po, mga minamahal, yung unahin nating paghatid sa ating service, yung mas malapit, ano po, unahin natin paghatid sa ating service yung mga taga-sanggali muna, at pagbalik nila, mga minamahal, yung Ayala naman. At doon sa mga baguhan, sa ilan nating mga kapatiran, ay doon na lamang po tayo sumakay sa ating beloved brother Ray Nilmao. So yung mga taga-sanggali, sila po ang unang ihahatid. Yung mga taga-Kabalua, yung mga bandarito, sumabay na lamang po sa pagsakay. At pagbalik dito, mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, siguro mga 40 minutes lamang pong takbo pupunta ng Sanggali. Pagbalik, yung mga taga-Ayala naman po, para hindi po kayo mag-agawan. God bless you po, mga minamahal. At salamat po pala sa ilan nating mga kapatiran na nakiisa ng ating Holy Supper, mga minamahal. At last Sunday of the year sa pagsamba sa mga kapatid po natin sa dako ng Ayala. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Aking binibigyan pong pagkakataon sa ating closing prayer, kindly, beloved Brother General Orsolino, para sa pananalangin sa ating closing prayer. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Tayo pong lahat mga minamahal ay sumasamang manalangin. Praise the Lord. O pagpalay mga Diyos, mga kapatid sa lahat, malapin Diyos, kami po muli, malapin na po kasalamat sa malapin sa oras na ito, sa matagumpay, malapang Panginoon, sa pagdaos, sa magawain, malapin Diyos sa araw na ito. Salamat po, mahalapin Diyos, sa simula po sa aming pagpupuri, sa aming joyful song, solemn song. Salamat sa pagsama sa amin, sa pasensya na pinaglubos sa amin. Salamat din po, malapin Diyos, sa mga buhay na patutuo namin ang mahal na mga kapatiran, kung saan natin po ang mahimala at biya papapala sa bawat sa amin ugahad sa buong taong ito. Salamat din po, malapin Diyos, sa mga pag-uwitan ng mga beloved choir, na kung saan malapin Diyos na dyan palagi po ang pasensya na palagi pong umaaliw sa bawat sa amin ugahad. Salamat din po, malapin Diyos, sa ikapo at handog, malapin kung saan tinuruan mo kami, kung paano po kami malapin magbigay ng katapatan sa mga gawain, malapin Diyos. At lalo tigit sa lahat, malapin Diyos, salamat sa matamis malapay noon na banal na salita na amin po nga napakinggan, na kung saan siya pong pagkain po ng aming mga kaluluwa. Praise the Lord. At sa aming pagsamantalang paghihulay ng bawat sa mga kapatiran, malapay Diyos, naway Panginoon ang paingat gabay patnubay niyo sa bawat sa amin, manatili. Ihatid mong bawat sa amin ang ligtas at mulhati sa laming tahanan. At puli mo kami, malapit Diyos, ibalik po sa araw po naming pananambahan para sa iyo. Pamuli ka namin purihin, sambahin, paglingkuran, at pasalamatan sa buong Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Praise the Lord. Amen. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayong magkamayan, and we're dismissed in Jesus' name. God bless us all. Amen and amen. Sa magpapalay hands, come forward na lamang po.
at sa magpapakonsil sa ating preachers area, mga minamahal, mag-ingat po tayo sa ating pagsakay, sa ating mga pagtawid, sa ating mga pagmamaneho, mga minamahal, dahan-dahan lang po sa pagdadrive, lalong-lalo na po yung mga single na motor, madalas po ang ating daan, dahan-dahan lamang po mga minamahal. At kayo